pa yung papagawa niyo. Mabuti, dahil itong munting tulong mo ang magsasabi kung pamilya talaga ang turing mo sa amin. Dahil ikaw ang papatay sa target. Angko! Anong ginawa mo kay Akong? Ikaw, Sonia, matapat ka ba sa inchik na ito o ikaw na ang susunod namin? Tapat ako sa taong kayang tapatan ng serbisyo ko. Sana pinaliwanag mo sa kanyang mabuti. Sana sinabi mo sa kanya na maayos para hindi na umabot doon sa pagwawala niya at saka sa paggugulo niya. Hayaan ko na lang maging barumbata natin. Makakatikin mo yung anak natin sa akin. Manda siya! Sigurado ko itutuloy niya yung banta niya ngayong paggalit na galit siya kay Rigor. Kaputi na natin to! Wag! Bawa ka sa tatay mo! Hindi ko mano! Tagal, parang awa mo na! Sinong tatay ka? Si Ramon Montenegro. Pagdating sa droga, malaki ang babanggayin nyo. Sino ba makakabangga namin dito? Ang mga Montenegro. Tulungan niyo kami! Sa ngayon po, kailangan namin i-stabilize ang pasyente. Pero kailangan din po namin siyang i-admit sa critical care para mas mabantayan namin siya mabuti. Gawin niyo lahat ng kailangan para maligtas siya. Pinagbabaril si Mang Rigor, buti hindi niya pinatamaan. Talagang mahal mo pa rin ang pamilya mo. Kahit na ganun ang ginawa nila sa'yo. Kahit puro kasinungalingan ang sinabi nila sa'yo. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal mo sa kanila. Nalalasing na ako. Hindi ako nalalasing. Ito ba yung boss? Dating relusyon natin ngayon. Hindi na bagay si Lucio. Ako na ngayon, si Angkong Lucio. Kain lang. Tulosin natin yan. Para kay Angkong Lucio! Kain kayo. Pakabusog kayo. Marami pa yan. Sige, ubusin nyo yan. Kain na ng kain. Kasing nasa pulutan to. Abundan kayo. Sige. Kain na ng kain. Inom na ng inom. Sige. Galit sa tatay. Tinatunayan mo na mahalaga ang pamilyang ito para sa'yo. Sabi niyo po, wala kayong puso. Kaya ba nagawa niyong ipapatay sa akin si Angkong? Wala na siyang silbi sa grupo. Kaya ko ginawa yon dahil ayokong bumagsak ang Red Phoenix. Ibig po bang sabihin, kahit sino kaya niyong ipapatay kung kinakailangan? Ang totoo? Oo. Sa mundong ginagalawan natin, Santino, hindi ka dapat pinaghihinaan ng loob. O sa kahit na anong pagkakataon, isa yang mahalagang katangian na sana matutunan mo. Siguro, si Kuya Tanggol ko ganun din. Kaya maraming kasabing mahirap siyang kalaban dahil wala siyang puso. Ganun na nga. Pero sana, huwag mong isiping wala akong puso. Gusto kong patunayan na mali si Angkong. Na ako pwedeng mag-iisang mahusay na leader na may puso para sa tamang tao. Kayo na mga anak-anakan ko ay mahalaga sa akin. Lalo na ikaw, Santino. May puso ako para sa pamilyang ito. Halika. Magsaya tayo. Magsaya tayo. Mga bata!
pagkain at mainom. Selebrasyon ito! Eh, parang hindi napabawasan na. Oh, para kay Santino! Bakit yun yung ilang ulo na natin, ha? Sa akin na ang lahat ng yamang pinaghirapan ko. Ang lahat ng kapangyarihang ito. Makikilala ako ng lahat bilang ang pinakamalakas na leader ng sindikato sa Maynila. Ako na ang Red Phoenix. Dok, kamusta ho? Kamusta ho ang lagay ng asawa ko? Sa ngayon, wala pa rin siyang malay, kaya kailangan namin siyang ilipat sa critical care. Pero mabubuhay siya, di ba, Dok? Mabubuhay ang asawa ko, di ba? I'll set proper expectations, Mrs. Ha. Napakaliit na po ng tsansang mabuhay ang Mr. ninyo at umalik sa dati dahil sa trauma na natamo niya. Maaari kasi siyang maging baldado and worst case ay ang pagkawala niya. Dok, gawin niyo ho ang lahat. Parang awa niyo na. Gawin niyo ho ang lahat. Ginagawa namin ang lahat. Hayaan niyo. Pag may nabago sa kondisyon niya, ipapaalam namin sa inyo agad, okay? Oo, kanina nagpunta dito. Hinahanap ang tatay mo, galit na galit. Nagbanta pang papatayin si Rigor. Ano? Ay, bibig mo! Sinabi niya yon? Wala siyang karapatan para sa si tatay! Alintinding! Bakit? Alintinding, gusto lang namin sabihin na si Mang Rigor sinugod ngayon sa ospital. At taga-agaw po ngayon dahil sa panggugulpi niya tanggol. Ano? Yan na nga ba ang kinakatakot ko? Baba na po muna kami. Bakit nagawa ni Kuya Tanggol yun kay tatay? Napakahayop niya! Ano po bang alam nila? Hala, ano pong alam niyo? Santino, nalaman na ni Tanggol ang buong katotohanan. Hindi siya ang tunay na anak ng tatay mo. Ano? Hindi mo siya kapatid sa ama. La, totoo po ba yung sinasabi niyo? At pinaglihim namin ito sa inyong magkakapatid ng mahabang panahon. Kaya gano'n na lang siya kamuhian ni Rigor. Kaya nung malaman ni Tanggol ang buong katotohanan, hindi na siya nakapagpigil. Pero La, wala pa rin siyang karapatan saktan si tatay. Kahit na hindi namin siya kadugo. Napakasama niya kung pagtangkaan niya ang tatay ko. Pagdasal lang talaga ni Kuya na madatnan kong maayos ang lagay ni tatay. Dahil kung hindi, magbabayarin ko siya! Hayop siya! Santino!
sinubukan mo tanggapin si Tanggol. At hindi ko makakalimutan na pinanindigan mo ako at ang pamilya natin. At pinagpapasalamat ko yun ng lubusan. Patawarin mo ako, Rigor. Hindi ko inakalang hahantong sa ganito ang lahat. Alam kong marami tayong hindi pinagkakasunduan. Alam kong hindi tayo maayos. Kahit na sinaktan mo ako ng puso. Buong puso ko pa rin pinapanalangin na malagpasan mo to. Si Papa, nasaan? Wala pa. Bakit? May problema ba? Alam niyo ba, pumunta siya sa San Dimas. At muntik na sila magkita ng tatay kong pulis. Ginawa niya yun? Oo, para sa nanay ko. Buti na nga lang, napigilan ko siya at napaalis. Dahil kung hindi, magkakapatayin sila sa bahay. Madamay lahat, pati nanay ko. Jesus, alam mo naman nakagustuhan ng amo mo na buuin ang pamilya mo. At saka hindi naman siya pupunta doon. Walang plano. Eh, anong plano niya? Sirahin yung pamilya ko? At pamilya natin? Dahil sa nararamdaman niya? Lord, di ko mapahayag! Anak ko! Nasa kwarto pa ni Don Julio? Binigyan mo na naman ng kahihiyan ng nanay mo! Ha? Wala akong ginagawa masama! Sisinungaling ka ba? Alam mo ang ginawa mo! Pinairal mo na naman ang katarantaduhan mo. Doon pa sa Quiapo! Ikaw ang gumawa ng gulo! Sa pagdating mo sa bahay! Lalo mong piyama sila! Hindi ko pinapahama ka nanay mo. Binibigyan ko siya ng magandang buhay. Hindi tulad ng walang kwenta mong tatay. Hindi na ako magdadalawang isip. Babawiin ko na ang nanay mo!
Tanggol, ngayong alam mo na ang totoo tungkol sa pagkatao mo. Kumilos ka na. Huwag kang magmukmuk. Walang mangyayari sa'yo. Basta huwag kang mag-alala. Nandito lang kaming lahat para tulungan ka. Kailangan ko mahanap ang tatay ko. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong malaman ang totoong pagkatao. Tanggol. Narinig ko sinabi ng nanay mo kanina. Na ang tunay mong tatay ay si Ramon Montenegro. Kilala ko siya. Nakatransaksyon na namin siya ni Senyor Facundo. Ang sabi ni Senyor Facundo, mayaman daw ito. Isa siyang negosyante. At hawak niya ang pinakamalaking sindikato ng droga sa Quiapo. Aba, Tanggol, isa ang ibig sabihin nito. Big time ng tatay mo. Mayaman ka pala, Tanggol! Binuhin mo, Tanggol. Ang tagal mo naghirap nagtiis sa lugar natin. Anak ka pa na ng malaking tao. Tanggol, marutupad mo lahat ng pangarap mo! Kung totoo yung sinasabi ni Madonna, ang ibig sabihin lang yan, matatapos na lahat ng paghihirap mo. Sandali! Huwag muna tayo magsaya. Hindi pa tayo nakakasigurado kung siya talaga ang tunay na tatay ni Tanggol. Sinabi nga ni Aling Marquez, pero hindi pa naman natin siya nakikilala. Eh di gamitin natin lahat ng koneksyon. Hanapin natin siya. Isang tao lang ang makakatulong sa atin para mahanap natin ang tatay ni Tanggol. Sino? Si General Pacheco. Tama ang desisyon ko! Dahil mas marami masasakit na buhay kaysa sakipin natin sa kamantala! Primo! Ano ba? Dapat hayaan mo ako iligtas si Amanda! O, Primo. Pakawalan mo siya. Sinasayang mo lang oras mo, Primo. Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Susugurin mo si Agustus? Oo, liligtas si Amanda. Mag-isa. Hindi ko siya matuturing na kapatid. Huwag mo sabihin yan. Hindi ko siya mapapatawad dahil sa ginawa niya kay tatay. Ngayon alam ko na kung gaano kalupit si Rigor kay Marites. Hindi ako papayag na maging ganun na lang ang buhay niya. Naisip ko lang, hindi kaya ituring ka ng tatay mong kalaban? Eh baka magkapatayan pa kayo. Hindi ko alam. Napakaraming tanong na gumugulo sa isip ko ngayon. Kailangan maunahan ko siya bago niya malaman ng totoo. Gagawin ko ang lahat para magkita kami. Kinakailangan ko siya mahanap.